bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Pagbibigay ng praise at pagbibigay ng worship sa Lord, it means personal. The Lord wants us to break the barrier. Lahat ng mananampalataya ay required to bless the Lord. We are going to church kasi gusto natin papurihan ng Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. You have the reason to give praise to the Lord. You have many reasons to celebrate and to give praise to the Lord. Hello po mga kapatid, good morning po sa ating lahat. Kamusta po tayo? Kamusta po ang ating buong isang linggo? Masaya ba? Malungkot? O daming problema? Pero yung problema na yun, wala yan. Andiyan lang kasi si Lord sa atin. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Narito tayo ngayon sa face-to-face at ganoon din sa ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan.
Ngayon po ay pangalawang linggo ng buwan ng Abril. Bago po tayo manalangin, sinasabi sa Colossus 4, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap na pagkakaisa. Verse 15, pagharian ninyo sa inyong mga puso at kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit tayo tinawag sa isang katawan, magpasalamat sa Kanya lagi. Verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit sa mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual ng mga may pagpapasalamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo para po sa ating pagbungad na panalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord God, Panginoon. Lord, pinupuri kita, Panginoon, pinasasalamatan, Panginoon, ang buong sanggol, pag-iingat niyo sa amin, Panginoon. Lord, patawarin mo, Panginoon, kami, Panginoon, kung kami ay nagkakasala sa inyo, Panginoon. Kami humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Lord, idadalangin ko po sa inyo, Panginoon, ang aming church na ito, Lord God, na mga naririto, Lord God, na nananambahan, Panginoon, nawa, Panginoon, ay bless niyo po sila, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Lord, idinadalangin ko rin po, Panginoon, ang aming music ministry, Panginoon, na ganawa, Panginoon, may deliver nila po, Panginoon, ng maayos at maluwalhati, Panginoon, ang aming aawitan, Panginoon, at pagpupurihan sa inyo, Lord God. Lord, itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang magmimensahe, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, itago niyo siya sa inyong likuran, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay bless, ma-deliver na rin po na maayos, Lord God, Panginoon. Panginoon, ang mga wala po rito, Panginoon, alam ko, Panginoon, na kayo magdadala sa kanila papunta rito, Panginoon, na upang sila ay manambahan, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, sa mga naririto, Lord God, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Ibinabalik ko na po, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa tayong makapangyarihang Ama. Ito ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Handa na ba tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid? Bago ko po tawagin ang music team, ay babasahin ko po ang awit. Awit 100 verse 1 and 2. Umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran, siya ay kusang lumalapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Amen. Papurihan natin ang ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang music team. Amen. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. Handa na po ba tayo papurihan si Lord? Amen. Bago po tayo magsimula, sinasabi po sa mga awit, chapter 66, verse 1 to 2. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Amen. Himahimayin po natin yung bawat paragraph. Sinasabi po dito, sumigaw sa galak ang mga nilalang. Handa na po ba tayong sumigaw para kay Lord? Parang mahina. I-try nga natin. Sumigaw! Sa galak! Sumigaw! Yung iba hindi ko nakikitang sumisigaw. Sumigaw! Sa galak! Sa galak! Sa galak!
Sumigaw sa galak. Okay. Pwede na. Next po. At purihin ang Diyos ng may kagalakan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may kagalakan ba sa puso. Mukha ba siyang masaya, kapatid? Amen. Ayan. Sunod po. Wagas na papuri sa kanya'y ibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Handa na po ba nating ibigay at awitan si Lord ng wagas ngayong umaga? Amen. Tayo'y magpatuloy na sa ating pag-aawitan. Wagas na papuri sa kanya'y ibigay, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Purihin natin ang Panginoon. Sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri. Wagas na papuri sa kanya'y ibigay, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sapas tayo para sa Panginoon. Sa galak ang lahat ng nilalang, purihin siya, may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Isang tawag sa puri. Sa kanya'y ibigay, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. For the last time, sumigaw tayo para kay Lord. Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Purihin ang ating kataas-taas ng Diyos. Pagpupuri sa'yo, kataas-taas ang Diyos kami, mula sa pagkayo. Karapat-dapat kang tumanglat ng papuri at pasasalamat. Tila ka, kataas-taas ang Diyos. Bisa ka, kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri. Kataas-taas ang Diyos, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanglat ng papuri at pasasalamat. Tila kataas-taas ang Diyos. Nakita ka, Lord. Takila ka, kataas-taas ang Diyos. Takila ka, kataas-taas ang Diyos. Amen. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit para sa Panginoon. Sinasabi po sa mga awit, chapter 63, verse 3 to 4,
Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Amen. Sinasabi po sa verse na ito na theme na building with no limits. Tunay na si Lord yung unang nagparamdam sa atin. No? Si Lord yung unang nagparamdam sa atin ng wagas, totoong wagas na pag-ibig. Kaya sa oras na ito, kapatid, sa patuloy nating pag-awit para sa Panginoon, ibalik natin kay Lord yung wagas na yon. Sabihin natin kay Lord ngayon, Lord, walang hanggang kitang pupurihin. Patuloy natin awitan ng ating Panginoon. Sasambahin, buong laman ng puso ko ay mamalaki sa'yo. Walang katapurihin, walang sasambahin, buong laman ng puso ko ito ay mamalaki sa'yo. Yes, Lord. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo walang natapuan ang tunay na kagalakan. Nais ko ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang kang kitang pupurihin, walang kang sasambahin, buong laman ng puso ko ito ay mamalaki sa'yo. Walang kang kitang pupurihin, walang kang sasambahin, buong laman ng puso ko ito ay mamalaki sa'yo. Isa pa, nais kong maranasan ka, Lord. Nais kong ika'y maranasan, Pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo wala katapuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayong bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang kang kitang pupurihin, walang kang sasambahin, buong laman ng puso ko ito ay mamalaki sa'yo. Walang kang kitang pupurihin, walang kang sasambahin, buong laman ng puso ko ito ay mamalaki sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ay mamalaki sa'yo. Walang kang pupurihin, walang kang
sasabahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalaki sa'yo. Lord, pupurihin ka. Lumalaki sa'yo pangalan. Pagsamba mo lang ang gana. Banal at makapangyarihan. Patuloy natin purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Atin sa'yo, Panginoon. Banal at makapangyarihan, Diyos. Patuloy na namin walang hanggang sasabay, Lord. Walang kapitang pupurihin, walang ka sasabahin. Wala ka ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang kapitang pupurihin, walang ka sasabahin. Wala ka ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Patuloy natin na awitan ng Panginoon. Sabihin natin, yes Lord, walang hanggang kitang sasabahin. Hanggang kami ay nabubuhay, Lord. Hanggang kami ay hininga, Panginoon. Hindi kami mapapagod, Panginoon, na purihin, Lord, ang iyong pangalan. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalaki sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalaki sa'yo. Yes, Lord. Walang hanggang ka na kasambahin, Panginoon. Dahil tunay, Lord, Ikaw ang unang nagparamdam sa amin. Kung gaano yung wagas na pag-ibig, Panginoon. Kaya sa aming team, Lord, na Building with No Limits, Lord, tulungan mo ang bawat isa na mag-serve sa'yo, Lord, na papurihan ka, Panginoon, nang walang limitasyon, Lord God. Patuloy ka naming pinapapurihan, Panginoon, sa umagang ito. Sa patuloy naming pagpupuri, Lord, sa pamamagitan, Panginoon, na aming pakikinig, Lord God, ng inyong banal na salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan, Lord, na maintindihan, Panginoon, ang inyong nais na sabihin ngayong umaga. At gamitin naming kalakasan, Lord, lay Panginoon, sa panibagong linggo, Lord God, na darating sa buhay namin. Muli, Panginoon, sa iyo ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Kristo. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Natawagan ko na po si para sa congressional. Tayong lahat na po ay makakaupo.
Amen. Sabi po kanina sa ating inawit, walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang kitang sasambahin. Nawa ito yung maging puso natin para sa Panginoon. Napapansin niyo po ba na marami na po yung nangyayari sa ating paligid. Maraming, kung tutuusin, nakakatakot siya. 'Di ba? Kabila na po yung sunog na nangyayari, hindi lang sa ating bansang Pilipinas. 'Di ba? Kanina po may pinakita sa akin yung anak ko na parang along the highway sa Brazil, merong tumumba na truck ng gasolina. Tapos halos nung nasa kabilang way, nasunog lahat ng sasakyan. 'Di ba? Hindi natin mamamalayan, 'di ba? Hindi natin mapipredict kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Kung mamaya okay pa tayo, buhay pa tayo, meron pa ba tayong isang taon ulit na hihintayin sa ating buhay? Meron pa bang isang araw na naghihintay sa atin? Kaya nawa sa lahat ng mga nangyayari sa mundo na nakikita natin, ipagpasalamat natin ito sa Panginoon kasi nakikita natin to. Ibig sabihin, kung nakikita natin ito, nararamdaman natin yung mga nakakatakot na pangyayari sa mundo natin. Ibig sabihin, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na malapit na siyang dumating. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na manatili tayo sa kanyang presensya. Yes, nakakatakot siya literally. Nakakatakot siya kasi lumabas ka ng bahay, hindi mo alam kung ano na mangyayari sa'yo. Kabi-kabila yung away, di ba? Pero pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, babalik na ako. At sinasabi ng Panginoon sa Deuteronomy 31:6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Tayo pong lahat ay yumuko. Ipikit natin yung ating mga mata. Ituon po natin yung ating puso, yung ating isipan sa ating Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, aming Diyos amang makapangyarihan sa naririto kami muli, O Lord, sa iyong harapan, Panginoon. Nagpapakumbaba, O Lord. Sinisik ka, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon. Salamat sa panibagong buhay, O Lord, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, kasi ginising mo kaming muli, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Binigyan ng biyayang buhay, Panginoon. Binigyan ng biyaya ng kalakasan, Lord God. Binigyan ng biyaya ng maayos na kalusugan, O Lord. Binigyan ng biyaya, Panginoon, ng opportunity, Panginoon, na makadalo, O Lord, sa iyong gawain, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, sa aming pagdulog sa iyo, Panginoon, sa aming pagpunta, O Lord, dito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, sa pag-attend, O Lord, ng aming mga kapatid, kaibigan, Panginoon, sa aming online home church, O Lord. Nababatid mo, Panginoon, nakikita mo, O Lord, ang laman ng aming mga puso at isipan. Panginoon, anumang bahid, O Lord, ng kasalanan, Panginoon, kami, O Lord, ay buong puso nagpapakumbaba, O Lord, at humihingi, Panginoon, ng tawad, O Lord, sa aming mga nagawang pagkakasala. Sinasadya man namin ito o hindi, O Lord, patawarin mo nawa kami, Panginoon, sa mga kasalanang ito, Lord God.
ang mga nagagawa, O Lord, ng aming isip, Panginoon, ng aming mga bibig, O Lord, ng aming mga gawa, Panginoon, na hindi ka napapapurihan, Panginoon. Patawad, O Lord, patawad. At sa oras na ito, Panginoon, bilang isang pamilya mo, O Lord, sa iglesyang ito, Lord, kami, Panginoon, ay buong pusong lumalapit sa iyo, Panginoon. Buong puso, O Lord, na hinihingi ang tulong mo, Panginoon. Lord God, we admit, Panginoon, na hindi na maganda, Panginoon, talaga yung nangyayari, Panginoon, sa aming mundo, O Lord. Kabi-kabila, Panginoon, ang awayan, Lord God, ang gera, Panginoon, ang sunog, O Lord, ang mga aksidente, Panginoon. Lord, truly, Panginoon, ang mundong ito, Panginoon, ay hindi na safe, Lord God. Bilang mga tao, Panginoon, kami, O Lord, ay natatakot, Panginoon, para sa aming mga buhay, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. But salamat, Lord God. Salamat, Panginoon, kasi nagbibigay ka ng sign, O Lord. Ang pangako mo, Panginoon, na ibibigay mo, Lord God, yung sign bago ka bumalik, Lord God. Naririto na, Panginoon. At ipinapakita mo sa amin, Panginoon, upang manatili kami, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Lord, sabi mo sa iyong salita, magpakatatag kami, Panginoon. Dahil nandyan ka, O Lord, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Lord God. Lord, salamat sa assurance, O Lord, na lagi kang nandyan, Panginoon, sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na kung papaano, O Lord, yung assurance na ibinigay mo na nandito ka sa aming tabi. Nawa, O Lord, maibigay din namin, O Lord, maipakita rin namin, Panginoon, na naririto kami, Panginoon, sa iyong presensya, Lord God. Na mananatili kami, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong salita, Panginoon. Na anuman, Panginoon, yung mga bagay, O Lord, yung mga sitwasyon na aming mga kinakaharap, O Lord. Anumang kabigatan, O Lord. Anumang takot, Panginoon. Ikaw nawa, Panginoon, yung maging kalakasan namin. Yung tulong mo, Panginoon, ang aming dalangin. At nawa, Panginoon, alam ko, Lord God, laging nandyan yung tulong mo sa amin, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan, Lord God. Lagi kang nandyan na gumagabay sa amin. Nawa yung tulong mo, Panginoon, yung presensya mo, yung pangako mo, yung salita mo, Panginoon, ang gamitin namin, Panginoon, upang hindi kami matakot, Panginoon, upang maging matatag kami, Panginoon, sa mga pagsubok na aming kinakaharap, Lord God. We admit, Panginoon, kami ay mahina, O Lord. Maraming takot kaming nararamdaman. Maraming panghihinayang, O Lord. Maraming disappointment, Lord God. Maraming mga problema, O Lord. But truly, Lord God, hindi mo kami pinababayaan sa lahat ng ito, Lord God. Dahil naririto kami, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God, na patuloy, O Lord, na lumalapit sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, kasi hindi mo hinahayaan, Lord God, na mag-give up kami sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil lagi mo kaming inaakay, O Lord. Lagi mo kaming nire-rescue, O Lord, sa mga panahon, Panginoon, na kami, Lord God, ay nahihirapan, Panginoon. Sa tuwing tatawag kami ng tulong sa iyo, Panginoon, naririyan ka, Panginoon, sa aming tabi, Panginoon. Salamat, Panginoon, salamat. Nawa, O Lord, ito yung makita namin, Panginoon, yung walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon. Yung pag-ibig mo, Panginoon, na walang limitasyon sa amin, Panginoon. Kahit na marami kaming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Yung biyaya mo, Lord God, yung pagmamahal mo, Panginoon, walang limitasyon, Panginoon. Nawa, O Lord, ito lagi, Panginoon, yung makita namin. Ma-acknowledge namin, O Lord,
ang iyong kabutihang ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. At maging kapalit nito, Panginoon, yung paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Dahil tunay, Panginoon, lahat ng meron kami sa iyo galing, O Lord. Nawa matuto kami, Panginoon, na pasalamatan ka, Panginoon, lagi sa aming buhay. Hindi lamang sa salita, Panginoon, ang aming pasasalamat, kundi gawin namin sa gawa, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa walang hanggang mong pag-ibig sa amin. Hindi ka napapagod, Panginoon, na pagpalain kami. Hindi ka napapagod, Lord God, na iparamdam, ipakita, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, kung gaano ka kabuting Diyos sa amin. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Muli, Panginoon, itinataas namin ang iyong makapangyarihang kamay, ang iyong makapangyarihang pangalang Kristo Jesus sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ngayon po ay buksan po natin ang ating puso't isipan para po sa mensahe ng ating Panginoon. Tinatawagan ko na po si Teacher Benny. Amen. Sa ating pong paghahanda sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon, handa na po ba yung ating mga Biblia? Amen. Handa na po ba yung ating mga sarili, ang ating mga tenga, ang ating mga puso? Handa na po ba sa Panginoon? Nawa sa ating pag-aawitan kanina, di ba? Ano man yung dalahin natin, naisuko na natin sa Panginoon. Amen. Kaya wala na tayong ibang iisipin sa oras na ito, kundi ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Pakikinig sa salita ng Panginoon na atin pong magiging kalakasan, pong magagamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya, kung handa na po tayo, tinatawagan ko na po ang mensahera ng Panginoon sa umagang ito. Wala pong iba kundi ang ating pong Madam Admin, Teacher Benny Biyag. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pong theme this month, Building with No Limits. Ako po ay naatasang turo sa atin lahat ang patungkol naman po sa Building with No Limits of our noong last Sunday. Ang diniscuss po natin ay Building with No Limits of Good Works. So ngayon naman po ay Building with No Limits of ano daw po? Giving our giving of our time, talent, and treasures. Pero po ito ay nilagyan ko po ng subtitle na a call to stewardship and generosity. So, ang ating pong text ngayong umaga ay kinuha ko po doon sa Parable of the Talents sa Book of Matthew, chapter 25, verses 14 to 30. Pero ito po ay medyo may kahabaan, kaya din naman
isa-summarize ko na lang na ito ay patungkol po doon sa isang master na paalis at ipinagkatiwalaan niya yung 3 tauhan niya ng talents. O ito yung kanila pong ano bang gagawin nila? Yung isa na pinagkatiwalaan ay kanya po itong i-business. Kaya naman ito ay nagkaroon po siya ng kita na 3 beses at yung isa ay dalawang beses yung kanya pong kita at yung isa ay natakot po ito. Ito po ay kanya pong, anong ginawa niya? Kanya pong itinago dahil takot po siya na mapagalitan siya ng kanyang master kung kikita ba ito o hindi. So I hope na dito sa 3 tauhan na ito, makikita natin yung ating sarili ngayong umaga. Alin tayo doon sa 3 pinagkatiwalaan. So bago po tayo tuluyang magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Father God, for your grace. Thank you for gathering us together in this place, Lord, to praise and worship you, to listen to your words, O God. Dalangin namin, Panginoon, na sa pagbabahagi ng iyong salita, ay bigyan niyo po kami, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kapahamalaan, Panginoon, bigyan niyo po ako ng wisdom, ng power, na ito po'y akin pong maibahagi na mayroon pong kalayaan, O Lord, na ang iyong salita ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Lord, open the hearts of your people, O God, na ito'y amin pong matanggap na mayroon pong pagpapakumbaba, O Lord, na ang lahat ng meron kami, Panginoon, ay iyo, O God. Kaya naman, sa araw na ito, dalangin namin na sa amin pong pakikinig ay amin po itong maisapamuhay na mayroon pong patuloy, O God, na paglago sa aming mga buhay at magkakaroon pa nga, Panginoon, ng prophet na eternal, O God, sa amin pong mga buhay. Kaya, Lord, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng receptive heart, Lord, sa umagang ito. Nang sa ganon, O Diyos, ay amin pong mapakinabangan, Panginoon, ang mensahe ngayong umaga. Hindi lang sa ngayon, kundi, Panginoon, sa tuloy-tuloy na paglakad namin sa amin pong pananampalataya sa inyo. Lord, maraming salamat. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay akin pong idinadalangin na mayroon pong pagtitiwala sa iyong banal na Espiritu, na hindi po ako, Panginoon, ang mangungusap, kundi ikaw, O Lord, through your word today. This is our prayer in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. So kung sinasabi po sa akin pong introduction, doon sa ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, because later on makikita natin na diyan sa susunod nating verse, pwede bang pakita po yung first verse natin, yung awit 24:1. So sinasabi po sa awit 24:1, ganito ang sinasabi ng verse 24:1, awit, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. So ibig sabihin po, kung ano man yung meron tayo ngayon, ano ba ang meron tayo na pwede natin ikaloob sa iglesia? What do you have that you can give to your church, to the body of Christ? So kanina sinabi po diyan sa verse na ang lahat ng narito sa lupa ay pag-aari ng Diyos. Kaya kung ano ang meron tayo ngayon, tayo po ay steward lang. Ibig sabihin katiwala, mangangasiwa ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, at ito'y isang tawag din ng generosity o pagkabukas palad sa kung ano ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin, dito sa verse na ito, it affirms na maging tayo, kasi sabi niya, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Kaya,
kahit tayo, both living and non-living things and non-living ay pag-aari ng Diyos. Maging tayo po ay pag-aari ng Diyos. So, kung tayo ay pinagkatiwalaan ng time, treasures, talents, and treasures ng Panginoong Diyos, hindi mo ba ito ipagkakaloob sa Kanya na siyang nagbigay sa atin? So, yun po yung ating pong tanong na una. Kaya kung pinagkalooban ka at pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, kanino mo ito higit ibibigay at ipagkakatiwala? Kanino mo ito gagamitin? Kung ipinagkatiwala at ipinagkaloob ang mga ito sa atin, ipagdadamot ba natin sa Kanya? O itatago ba natin katulad nung isang pinagkatiwalaan, itinago niya kasi takot siya? Takot ba kayo na ibahagi sa iglesia, sa Panginoon yung gifts na inyo pong tinanggap? Sino dito ang takot? May talent ka pero takot ka. So sana hindi tayo katulad nung the last man doon na servant na pinagkatiwalaan, itinago niya. Anong nangyari doon? Diba, itinago niya kasi, ibinaon niya sa lupa. Kaya naman, ang sabi po doon, binawi sa kanya at maging lahat ng meron siya ay binawi din ng Diyos. Hindi po ako nananakot, kundi sinasabi ko lamang po yung salita ng Diyos. So, doon pa lamang sa simula pa lamang ng atin pong meron na po tayo kaagad realization, So, sinasabi din po doon sa Acts 20:22, Acts 20 verse 35. Di ba sabi niya po doon, it is more blessed to give than to receive. At sinasabi din po sa Galatians 6:10, sana naililipat na po yung PowerPoint. Medyo malayo na po ako. At sa Galatians 6:10, sinasabi po, so then, as we have opportunity, let us do good to everyone. Ang sabi po dito, let us do good to everyone. Hindi po tayo mamimili, regardless of his beliefs or ano pa yung background niya. Dapat hindi po tayo mamimili. Kasi ang sabi po dito, to everyone. So, pero, meron po siyang sinabi doon, and especially to those who are of the household of faith. Nabanggit po din yun ni Sister Miriam nung last kanya pong mensahe kasi wala po ako nung linggo pero binalikan ko po yung mensahe ni Sister Miriam. So itong verse na ito encourages us to extend kindness and generosity towards everyone, but prioritizing the needs and well-being of our fellow believers, as they are part of our spiritual family. So, mas higit daw natin ibahagi yung kung ano ang meron tayo doon sa atin pong kapananampalataya. Ayan. Pero, not neglecting also the need of others. Kasi ang sabi po dito ay to everyone. So, giving to the church is about more than money. Hindi lang, kasi di ba pag pinag-uusapan natin ng stewardship, laging ang first connotation natin ay patungkol lamang sa pera. Pero this time ay patungkol po sa ating time, sa ating talents, at sa ating pong wealth or treasures. So, dito, therefore, sa atin pong mga mananampalataya, our giving involves not only one, not only time, not only treasure. Dapat
Pareho silang tatlo. Our time, our talents, and our treasures. So, these are the three resources of a healthy Christian life. Kaya't ito ay atin pong pag-usapan isa-isa. So let us now go to building with no limits in giving our time. So alam natin na time, sabi nga natin, lahat ay pag-aari ng Diyos, including our time. So time is a gift from God. It is precious and it is short. Diba, sabi nga ni Pastora kanina, hindi natin alam ang bukas. Tomorrow is not promised. Maybe tomorrow, pwede tayong maglaho because life is just a mist, sabi po doon sa salita ng Diyos. So that is why the Bible emphasizes the importance of using our time wisely and prioritizing it in the body of Christ. Urging us believers to number our days because it says time is short. So tuturuan tayo ng Panginoon na bantayan yung atin pong mga araw. So and make the most of our time as it is valuable gift from God. Dahil ang ating buhay ay maikli at temporal lamang. Sabihin nga natin po, maikli. Temporal. So, ibig sabihin, mamaya, pwedeng anong mangyari sa atin. Kaya naman, the Lord is teaching us how to number our days. So, ipaunawan nyo sa amin na ang buhay namin ay maikli lang. That way, sabi niya po dun sa karugtong, that we may get a heart of wisdom upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. So kung papaano natin gamitin yung ating time, yung ating pong treasure, yung ating pong talents, because life is short, habang nandito po tayo, paano natin gugugulin at igagamit ang lahat ng yan? Gagamitin na lang ba natin yung oras natin para mag-Facebook? Diba? So, sinasabi dito ng ating Panginoon upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan sa paggamit natin ang ating mga oras. So, let's use this precious time na mayroon tayo to live a meaningful life, a life that pleases and honors God by seeking His wisdom. So, kailangan natin ang karunungan ng Diyos maging sa paggamit natin sa atin pong mga oras. So, sinasabi nga po doon sa Ephesians 5:16. Ano pong sinasabi sa Ephesians 5:16? Making the most of time. Yung pangalawa ko po, under building with no limits in giving our time. Itong Ephesians 5:16 ay hinihimok tayong mga believers to make the best use of our time because sabi niya po doon, the days are evil. So we should be mindful of how we spend our time. Kailangan po natin maging matalino, wise po tayo sa paggamit ng atin pong mga oras. Hindi tayo pinagkalooban ng oras para lamang gugugulin sa mga walang buluhang mga paggawa. So ano pong sinasabi po doon sa sa 1 Thessalonians 5:17? Na kailangan natin i-prioritize natin yung pag-seek natin sa Lord. Prioritize God. Sabi niya po doon sa 1 Thessalonians 5:17, panalangin kayo ng walang patid. So it urges us to pray unceasingly. A regular prayer and seeking God's presence ay importante po sa atin na mga mananampalataya. Subukan mong hindi manalangin kahit sa isang saglit. Dapuan ka lang ng konting pagsubok, ayan, bumibigay na. Subukan mong hindi magbasa ng salita ng Diyos. Mayroon ka lang nakasalamuha o pumila ka, iba na ang inyo pong ginagawa. Iba na yung ating nagagawa.
because of lack of prayer, because of lack of reading the Bible, the Word of God. So kung meron daw po tayong, since prayer is crucial to a Christian life, dapat ito'y ating ginagawa para ma-maintain natin yung close relationship natin sa Panginoon. Napakahalaga na ma-cultivate po natin yung mindset or habit na hanapin at kausapin ang Diyos upang hindi lamang sa anytime na mayroon tayong pinagdadaanan, kundi yung mapanatili natin yung araw-araw na buhay natin na mayroon pong tamang gabay at direksyon ng ating pong mga paggawa sa araw-araw. So no matter ano man yung ating pong pagdadaanan, ano man yung ating pong ma-encounter, mangyayari sa atin, anumang sitwasyon natin, kung mayroon po tayong regular na pananalangin at pagbabasa ng Word of God, dahil we know very well that the Word of God, there are lots of promises. At kung alam natin yung mga promises na yon, ano pa ang pagdadaanan mo, battle it with the Word of God. Di ba? So, araw-araw ay magagabayan tayo kung mayroon po tayong pananatili sa presensya ng Panginoon. And that is only by prayer and by reading the Word of God. Amen. So, nakikita din naman natin na sa atin pong pagde-devotion, meron po tayong ginagawang ongoing devotion po natin, ay napakalaking tulong po ito sa bawat isa sa atin. Hindi lang tayo yung nagbe-benefit po doon sa atin pong mga binabasa at reflection, kundi pati yung nakababasa din. Because I myself, talagang binabasa ko din po isa-isa para ma-edify ako sa pananampalataya, para mapalakas yung pananampalataya ko na pinagdadaanan niya pala yun. So, ako din nagdadaan doon, but look at how she responded doon sa problem. Di ba? Ginamitan niya ng Word of God. And therefore, hindi po siya nanlupaypay, bagkos siya po ay na-encourage na magpatuloy. Dahil hindi lang siya yung dumadaan doon, kundi maraming nagdadaan. Sinabi naman ng Panginoon na tayong lahat ay magdadanas ng pagsubok and challenges sa ating pong mga buhay. It is just a matter of how do we respond dyan sa mga pagsubok na yon. Because we know very well na ang sabi naman ng Panginoon, yung pagsubok na mga yan, pagiging patatatagin tayo ng Panginoon dyan sa mga yan. So, purihin ang Panginoon. Sa letter D, sabi po, seeking God's presence, in 1 Chronicles 16:11, sinasabi dito that we are instructed to seek the Lord and His strength. Kailangan natin, para mapanatili po tayong malakas sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay. Meditating God's Word day and night, spending time in the Bible is vital to our spiritual growth. Yan po yung ini-instruct po sa atin ng Diyos sa Joshua 1:9, di po ba? That this is a call for us to seek God's power and strength in all aspects of our life. This encourages us to rely on God's strength, hindi sa ganang atin, not on our own strength. That is by continually seeking His guidance and His presence. So, tayo po ay nagkakaroon hindi sa ganang atin, kung kaya tayo po ay nakakapanagumpay, kundi dahil sa lakas nakakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. The letter A, ang sabi po, using time for good. So we are encouraged, believers, to use of our time for good. Sabi po sa Galatians 6:1-2, it says, brothers and sisters,
if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. So verse 2, carry its others' burdens, and this way you will fulfill the law of Christ. So sa ating magkakapatid, sa ating pong mga mananampalataya, malaki ang responsibilidad na nakaatang sa balikat ng bawat isa sa atin. Kailangan natin magtulungan upang ang bawat isa sa atin ay makapagpatuloy sa pananampalataya sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. So, hindi tayo yung halimbawa yung isa nating kapatid ay nakikita natin na nagkakasala na siya kasi ganito ang ginagawa niya. Tulungan daw po natin itong iangat siya at alisin siya doon sa kanyang kinalalagyan. Hindi po natin siya i-condemn. Kundi tutulungan natin siyang makaahon siya doon sa kanyang pagkakasala. Yun po yung isa natin. Sabi, carry each other's burdens. Para daw po magkapagpatuloy siya sa kanyang relasyon at pananampalataya sa ating pong Panginoon. Ginagawa po ba natin yon, mga kapatid? So, marami pong katulad po niyan marami pong Word of God verses that na nag-uutos po sa atin na ganyan po yung atin pong gagawin. Ayan. So, ngayon, nandun na po tayo sa yun po yung paano natin po gamitin yung atin pong oras. So yung atin pong pangalawa, building with no limits in giving our talents. Naniniwala ako ng bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang unique na kaloob ng Diyos sa atin. Pero mayroon pong, sige mamaya, alam ko na mayroon tayong, bawat isa ay mayroon po tayong kaloob na spiritual gift. Kasi ganito po yun. Noon tayo po ay, bago pa tayo makakilala sa ating pong Panginoon, before our salvation, meron na po tayong kayang gawin. But, noong tayo po ay nakakilala sa Panginoon at tayo po ay naligtas, doon lamang po tayo makatatanggap ng spiritual gifts. Kasi ang nagkaloob ng spiritual gifts ay ang Holy Spirit, the third person of the Trinity, the Holy Spirit. So kung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, wala ka pa nung spiritual gifts na yon. Kaya mapalad po tayo na nakatunghay ng kaligtasan, nakakilala sa Diyos, because noon tayo po ay nakakilala sa Panginoon, yun lamang po yung time na tayo po ay pagkakalooban ng spiritual gifts. Kung kaya't hindi saganang atin na tayo po ay nakakagawa, nakakapanagumpay, serve, not by our own strength, not by our own na kaalaman, kundi dahil sa kaloob ng banal na Espiritu po sa atin. So, iba yung kaalaman mo, nagagawa mo noong before salvation, at ngayon na ikaw ay nakakakilala na sa Panginoon. At huwag din pati nating akuin na we boast because nagagawa natin doon. Hindi. It is by His grace kung kaya tayo po ay nagkaroon ng mga ito. It is by His grace na tayo po ay nakagagawa ng mga ito, not by our own might and strength. Yan, dahil sa kaloob ng Diyos. So one of the glories of the body of Christ is the diversity of gifts. Sabi niya po dan,
the Holy Spirit has given to build up the body. Sabi po dito in 1 Corinthians 12 and 4 and 7, yung gamit kung kaya tayo po ay pinagkalooban ng mga iba't ibang spiritual gifts na ito ay para palakasin, para i-build up ang body of Christ, ang iglesia. Kaya din naman nagkaroon po tayo ng pastor, nagkaroon po tayo ng administration, nagkaroon po tayo ng finance, nagkaroon po tayo ng music ministry, nagkaroon po tayo ng lahat-lahat po yan ay spiritual gifts. Nakaloob ng Holy Spirit po sa atin. Kaya naman po tayo nakabuo ng body of Christ. Ayan po. So, sabi po dito, the Bible emphasizes that God has given everyone talents and gifts to be used and managed well for His purpose. What is God's purpose for giving us these talents? To serve others. Pakisabi nga po yon, to serve others. And to glorify Him. Sino po yung Him? To glorify God, not oneself. This is a warning for each and every one of us. Kung meron po tayo ng mga talents na yan, mga gifts na yan, hindi po natin gagamitin sa ating pangsarili lamang, kundi to serve others, to glorify the Lord, and not oneself. So dito na po papasok yung stewardship. Yung tamang pangangasiwa sa ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. This is a warning. It is not to bury, katulad nung yung pangatlong servant na kanya pong itinago, ibinaon niya sa lupa. These spiritual gifts are not intended for burying. Hindi po sila pwedeng itago at ibaon. Ito po'y atin pong gagamitin. Huwag natin po itong pababayaan na mawala sa atin. So ano po ang gagamitin natin? Kung makikita po natin dyan, marami pong verses na nagpapatunay. Sabi po sa 1 Peter 4:10, as each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin yung mga gifts na yan, kaya gamitin natin po para po pangasiwahan natin ng mabuti para sa ikabibuild up ng body of Christ. Sa Romans 12:6 sinasabi din, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. Para maisagawa po natin ng maayos. Yung ipinagkatiwala sa atin ay magamit natin to serve others, to glorify God, not for oneself. And in 1 Corinthians 12:4-6, sabi po, now there are varieties of gifts, but the same Spirit, and there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. So, pinagkalooban po tayo ng iba't ibang spiritual gifts, pero isa lang Diyos ang kumikilos at nagbigay sa atin itong lahat. Ang lahat ng ito sa bawat isa sa atin. So therefore, isa lamang yung atin pong pasasalamatan, isa lang yung atin pong pupurihin, isa lang yung atin pong higit na paglalaanan at gagamitin yung atin pong mga ipinagkaloob na gifts po sa atin. So, ito pong Matthew 25:14-30 na parable of the talents. Ito po yung nag-i-illustrate ng importance of using God-given talents wisely and productively rather than itatago lang natin. So, naway dito sa mga verses na ito ay makikita natin na mayroon pong purpose of our talents.
Sabi po dun sa una, serving others. Talents are intended to be used to help and serve others, reflecting God's love and grace. Ayun, kung tayo po ay ginagamit natin yung ating mga talents para mag-serve sa iglesia, sa iba, nire-reflect daw natin yung character ng ating pong Panginoon na siya ay pag-ibig, na siya ay mabuti, at siya mismo ay naglingkod sa tao, sa lahat. Di po ba? And pangalawa, sabi niya, purpose of talents na glorifying God. Using talents for good and serving others ultimately brings glory to our God. And the third one is making a difference. God wants us to use our talents to make a positive impact in the world and to improve the lives of others. Yun. So, dito po papasok yung pagiging unselfish natin na mga mananampalataya, na yung ipinagkatiwalang talent po sa atin, gagamitin po natin para to impact yung hindi lang yung kahit hindi na world, kahit sa kapitbahay na lang, sa iglesia, sa katrabaho. Yan. So, yun po yung mga purpose kung kaya tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating pong Panginoon ng talents. At yung stewardship, ito yung paano po tayo mga Kristiyano, ay tinuturuan po tayo maging faithful stewards doon sa ipinagkatiwalang gifts sa atin. So we have to use them responsibly and wisely. Yung mga talents natin, hindi natin to gagamitin para tayo po ay yumaman. Hindi natin po ito gagamitin para makapang-isa ng tao. Gagamitin po natin ito para sa iba, para maiangat yung buhay ng iba at para po mag-glorify ang ating Panginoon. So, maraming mga services na out from the talent that we have ay pwede po natin i-extend sa iba. Halimbawa na lamang sa pagtuturo sa ating pong pastor na atasan bilang ating pong pastor ay siya po yung main na nagtuturo po sa atin, sa ating mga leaders at sa buong iglesia. Pero tayo din naman kaya tayo po ay tinuturuan para tayo din naman ay makapagturo na din. Kaya meron po tayong mga discipleship. So doon ay pinagkatiwalaan po tayo ng talent of teaching. Pangalawa, yung creating art. Marami po sa atin yung art kasi hindi lang po yan sa pagpipaint. Pwede sa music, yan, sa pagde-decorate. And if you have those talents, i-contribute natin yan sa ating iglesia. Maging sa ating pong mga nangangailangan ng tulong. Halimbawa, may project si sister, hindi niya gift yun, hindi niya kayang gawin. We can serve our talents through doon sa ating pong ka-sister. Kung meron tayo nung talent na yon, ay ibahagi natin po ito. Ano daw po yung nagiging natin pag naibabahagi natin yung talent natin? Di ba katulad nga yung nag-invest, nagdoble? Ganon din po yun, napapalago po yung ating mga talents pag atin po itong ibinibigay, atin po itong ginagamit, atin po itong ibinabahagi. So, helping others, like offering practical assistance at support. Halimbawa, katulad kay Brother Obe. Hindi ako marunong magkumpuni ng sasakyan, pero si Brother Obe, marunong siya. Yun po yung mga practical na tulong na pwede natin ibahagi sa ating mga kamananampalataya. So, ayun po yung mga examples lamang po na kung paano tayo makatulong ang makapag-extend ng kung ano ang talents po na meron po tayo. So kung makikita natin ito, ay nagre-result pa rin doon sa
pagtulong sa iba at hindi lamang para sa atin pong sarili. At kung ganun ang atin daw pong ginagawa, napapapurihan din po natin ang Panginoon. Ayan po. So, dito sa mga verses na yan ay gustong ipaalala sa lahat na ang spiritual na kaloob ay iba. Ayan po. Ano ko na po yan kanina, naibanggit ko na po yan kanina una. Na yung atin pong mga spiritual gifts ay nakamit lamang natin ito, na ipagkaloob lamang ito nung tayo po ay tumanggap na sa ating pong Panginoong Yesus. Kung kaya't iba yung nagagawa natin nung hindi pa tayo mananampalataya, iba yung ating pong mga pananalita kumpara noong tayo po ay nakatunghay na ng kaligtasan. So, kaya mapalad po tayo na nakipag-isa kay Kristo dahil doon lamang po tayo biniyayaan ng mga spiritual gifts na yan. So, ayun, nakita natin kanina na kung papaano yung tatlo na pinagkatiwalaan ay hindi sila pare-pareho ng returns, di po ba? So, tayo, magkakaroon po tayo dito ng realization kung sino ba doon sa tatlo ang atin pong gagayahin. So, kung papaano ba natin i-invest yung time, yung talents na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Gusto ba natin ng pang-temporaring reward lang o yung ating ping profit ay eternal reward? So, it's up to us. Pero dito itinuturo po sa atin ng Diyos na gamitin natin para ma-build up, manatiling matatag ang body of Christ. Ayan. So, ang ating pong pangatlo ay building with no limits in giving our treasures. So, sabi natin po kanina, ang lahat ng meron po tayo, ang lahat ng din dito sa lupa ay pag-aari ng Diyos. So maging kung anong ang meron tayo ngayon ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin, including our wealth. So saan natin gagamitin yung ating wealth? Sabi po dito, whatever earthly treasures God has given us, He wants us to invest them in eternity. Paano ba yung eternity, sister? So one of the main ways to invest our wealth in eternity is by investing them in the body of Christ. Kung kaya't maging doon sa Galatians 6:16 na sabi po diyan, ayan po, sa Galatians 6:6 sabi po, let the one who is taught the word shall share all good things with one who teaches. Ang ibig sabihin po nito ay dapat daw natin bahagina ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa natin yung tayo na tinuturuan ng salita ng Diyos sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos sa atin. Sino ba yung tinutukoy po doon? Yung pastor natin. Siya po yung nagtuturo sa atin ng Word of God. Mayroon din naman sa ating mga leaders, nagtuturo din sila ng Word of God. Kaya they are worthy of nabahaginan natin sila yung treasure na meron po tayo, yung wealth. Mayroon ba yan, sister, sinasabi na ganyan? If you go over to the book of Proverbs, sinasabi po yan. Sa Proverbs 3:9 and 10, sinasabi po doon, honor the Lord with your wealth. Sabi niya, honor the Lord with your wealth. And in 1 Timothy 5:17. Sister, pwede mo ba kasi naisama po doon. In 1 Timothy 5:17, sinasabi niya na pagpapalain daw natin yung ating mga elders who directly giving, sige sister, di ko ma-memorize, pero just to prove na kailangan natin bahaginan yung mga nagtuturo sa atin ng ating wealth. 1 Timothy 5:17.
Sabi po sa 1 Timothy 5:17, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching God's word. Yan po ang sinasabi po doon sa 1 Timothy 5:17. Ayan, sabi niya. So, ini-instruct po tayo na i-honor natin yung ating pong mga nagtuturo ng Word of God sa atin with our wealth. Maliwanag po yun. So, ayun po, isa sa mga spiritual gift na kaloob ng Diyos ay yung gift of teaching. Ito ay ang ating pong pastor who is actively teaching and sharing the Word at iba pang nagtuturo at nagga-guide sa atin sa ating pong pananampalataya. So, meaning ito pong Galatians 6:6 ay dapat there is a reciprocal relationship between po tayo na tinuturuan at yung nagtuturo po sa atin. Na kailangan din naman natin silang suportahan ng sabi pa nga dyan, hindi nga yung wealth lang eh. Kung babasahin niyo po dyan, sabi niya, in all good things. Kung ano yung lahat ng meron ka, ay kasama po sila. Doon, kahit na yung financial mo, yung resources mo, maging yung ating pong, by simply showing our respect and appreciation, ay napakalaking bagay na po yan sa atin pong mga, sa atin pong pastor at mga kasamahan po natin na nagbabahagi ng Word of God. So, inuutos po sa atin yon. Kung inuutos, we have to obey. Ginagawa po ba nating i-honor yung ating pong pastor? Amen. Praise God. At sabi po doon sa Luke 6:30, and Jesus told His followers to give to everyone who asked, to give to those who can't repay, and to freely give what we have freely received. Kung ito'y inuutos sa atin ng Diyos na kahit kanino, di how much more na dapat tayong magbigay sa atin pong mga takapagturo ng salita ng Diyos. So, one of the main outlets for giving our wealth is by supporting our church budget. So, ginagawa naman po natin yon, I believe. Pero, this should not stop from just giving our wealth. Dapat dito lamang po ito nagsisimula at patuloy po natin itong gagawin. At I believe naman na atin po itong ginagawa kasi nananatili naman po na maayos yung atin pong finance, yung atin pong church budget by the grace of God. So, building a life of generosity with no limits in giving our treasure, time and talents, including all our resources, is about investing in spiritual wealth and aligning our hearts with God's values, emphasized in passage Matthew 6:19 to 21. Dito sinasabi po kasi dito, in a broader sense, sabi po dito, the concept of treasure extends beyond material possessions. Ito, saklaw din po dito yung ating time, yung ating talents, yung ating skills, and all the resources na ito ay galing lahat sa Diyos. So, kaya naman kailangan po yung mga yan ay hindi natin i-invest sa pangsanglibutan na gawa, kundi i-invest natin investing them in heaven. Ayan. Kasi sinasabi, di ba, the Bible encourages us to lay up our treasures in heaven, where they are safe and enduring, rather than focusing solely on earthly possessions that can be lost or destroyed. Yan po.
So, gamitin po natin sa makabuluhang mga paggawa at pag-invest nang sa ganon ay eternal din yung ating profit. Eternity yung ating pong profit. Ayan po, hindi pangsamantalang profit, kundi eternal po yung ating pong profit if we are going to invest them heavenly. Yung makalangit na gawain, yung mga tulong sa kapwa, pagtulong sa iglesia, sa kailangan ng iglesia, to further the gospel. Yun po yung atin pong pag-iinvestan ng atin pong mga kayamanan. So, sabi po dito, generosity as a reflection of God's character. We know very well that our God is a generous giver. Kaya naman meron tayong lahat ng ito eh. And our giving should reflect God's character. So, ibig sabihin, kung papaano tayo pinagkakalooban ng Diyos ng lahat ng ating pong pangangailangan, na ibabalik ba natin ito sa Panginoon para masasabi natin we are reflecting God's character in our lives. So by sharing our resources, we participate in His work of blessing others. So, ipagpalain po natin ang ating pong mga kapatid, ang ating iglesia, sa pamamagitan po ng kung ano po ang meron tayo. Kasi, kundi, sinasabi po, kanina ipaalala ko lang sa Matthew 6:19, sinasabi, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Kaya sabi po doon sa 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So, let us guard our hearts as far as our treasures, time, and talents are concerned. So, ano po, sabi po dito, application na po tayo. Ano po yung ating gagawin para po dun sa ating pong time, talents, and treasures? Giving to the poor. So, Jesus Christ encourages us to give to those in need, recognizing that our actions can have lasting impact. Magkakaroon po ito ng, maaalala ka pagka meron kang nagawa na bigyan, natulungan, lasting yung impact doon sa iyo, sa kanya pong, sa iyong natulungan, para sa kanya, at higit lalo sa ating pong Panginoon. Our God is not blind, na hindi niya nakikita yung ating pong ginagawa. He is always ready to, reciprocate us with blessings also. So, letter B, sabi po, using talents for good. So, we can use our skills and abilities to serve others and advance God's kingdom. And letter C, sabi po dito sa ating pong practical application, sharing time and resources by magbo-volunteer tayo, magdo-donate tayo, and by simply being present doon sa, halimbawa, may gawain, yung presensya mo lang, kapatid, ay nakakapagpalakas na sa body of Christ. So, these are ways to invest our time and resources in a meaningful way. Ayan po. So, purihin ang Panginoon. Malapit na po akong matapos. Lumagpas na po ba ako sa oras? Sa ating pong conclusion, let us realize na yung ating pong, yung focus dapat ng ating pong mga gifts ay focusing on spiritual growth or eternal yung profit gain, yung gain natin, yung magigain natin when we invest this time, talents, and treasure. We see to it na eternal po yung profit natin. So God has given us some measures of time. Itinagalog ko po ito. Asan na siya? Ay, hindi siya na-save.
Ito. Ang bawat isa sa atin ay binigyan tayo ng kanya-kanyang sukat ng time, talents, and treasures. At gusto ng Diyos na gamitin natin ang mga ito na kung saan mapapalago at tuloy-tuloy na magbunga sa atin spiritually. And God told us to invest in the body of Christ to honor Him with our time, talents, and wealth, and not for our own personal gain. While these are blessings from God. Galing po ito sa Panginoon, kaya marapat lamang na gamitin din po natin to advance the kingdom of God. So, naway tayo po ay napaalalahanan kung paano natin gamitin yung ating pong time, talents, and treasures. Remember na hindi natin ito pag-aari. They are just gifts from the Maker of all things, ang ating pong Diyos. Kaya naman ang ating pong reflection question, sabi po, sa 3 resources of a healthy Christian life, this is our time, talents, and treasures. Alin sa tatlong ito ang sa tingin mong hindi mo pa na ibibigay ng lubos? Kasi lalo na sa time, alam ko po na dahil agaw sa ating pong mga oras. Ganon din po doon sa talents natin at yung treasures natin higit lalo. So, alin ba dito sa tatlong ito ang hindi mo pa lubos na ibibigay? At ang yung sagot, ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo na dapat mong gawin? So, purihin ang Panginoon bago po tayo kumuha ng ating pong kapartner or may idadagdag si Pastor. Let us all pray. Panginoon, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa malayang pagkabahagi niyong salita. Salamat, Panginoon, sa gabay, sa iyo pong wisdom na ipinagkaloob, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyo pong pagbukas ng amin pong mga puso sa amin pong sa iyong mensahe ngayong umaga. Naway, O Lord, magamit namin ito sa amin pong mga buhay, sa patuloy, Lord, na amin pong paglakad, sa amin pong pananampalataya, sa pakikibahagi, Panginoon, sa iglesyang ipinagkatiwala mo sa amin. Naway ito po'y amin pong maisagawa sa amin pong mga buhay, na hindi lamang nagtatapos na nalaman namin ito, Panginoon, kundi amin po itong maisagawa nang sa ganon, hindi lamang temporary yung amin pong profit, kundi, O Lord, maging sa panghinaharap, even, O Lord God, sa eternal, O God, na amin pong patutunguhan, Panginoon, ay makagain kami, Panginoon, ng eternal profit in heaven. Lord, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Ito pong amin pong samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. To God be all the glory. Tinatawagan ko po yung mangunguna sa ating pong Lord's Supper. Atin pong ipag-pray ang ating banal na hapunan sa umagang ito. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat din, Panginoon, sa magandang mensahe na aming natanggap sa umagang ito na nagmumula kayo, Panginoon, Lord God. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, higit lalo sa aming mga pagkukulang sa oras, Panginoon, at sa aming mga aming mga talent na hindi namin maipakita sa inyo, Panginoon Lord, na hindi namin magawa, Panginoon Lord God. Lord, sa umagang ito, itinataas ko po, Panginoon, ang aming pagsasalu-saluhan ng aming banal na hapunan, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon Lord God. Lord, itinataas ko, Panginoon, ang
ang aming ostya na ipinagkaloob mo sa amin para sa aming pagsasalu-saluhan, Panginoon, Lord God. Lord, sa Diyos na ito, Panginoon, na nabayubay sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa umagang ito. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Muli ko pong inaanyayahan yung ating pong mga kaibigan, kapatiran, mga mahal sa buhay na nasa home church. At sama-sama po nating alalahanin ng mayamang habag po ng ating Panginoon. At sa mga nakatanggap na po, muli ko po kayong binibigyan ng pagkakataon na magbigay ng papuri, pasasalamat sa Lord sa biyaya niya na ating tatanggapin ngayong umaga pong ito. Tayo po lahat ay magsitayo. Itaas po natin ang hostia na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin. Praise God po. Taas naman po natin, katas ng ubas na sumisimbolo naman po sa kabanal-banalang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Glory to God po. Patuloy po tayo manalangin sa Lord. O Amang Banal, muli o Diyos, maraming salamat sa iyong nag-uumapaw na biyaya, Panginoon. Purihin ka, Lord, sa iyong mayamang habag, o Diyos, sa iyong lang pag-ibig, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong buhay, o Diyos. Salamat, O Lord, sa iyong katawan, sa iyong dugo, o Diyos, na siyang naghugas at nagtubos ng aming mga pagkakasala, O Ama. Thank you, Lord, for the assurance, O God, that we are redeemed by your blood, O Lord. Thank you, God. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, at amen. God bless po sa ating lahat. Ayon. Nabusog po ba tayo sa salita ng Panginoon? Again, ang sabi, building with no limit through our, ano yung tatlong T? To our time. Pangalawa, talent. At ang pangatlo, treasure. Taas nga ang kamay ang meron nun
Nung tatlo. Taas kamay. Nakikita ni Lord. Yung may talent. Yung may treasure. At yung may, ano yung isa? May time. Palakpakan natin si Lord bago po tayo magsimula. Ayun. Ganon lagi si Lord. Okay? Walang limit dapat. So, sa ating pagkakaloob, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng 2 Corinthians 9 verse 7. Itong sinasabi, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang sariling pasya. Amen? Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen? So napakaliwanag sa verse na to, sinasabi ni Lord, anong una? May command. Anong utos ni Lord? Ang bawat isa ay dapat magbigay. Ano yung ibibigay natin? Ang ating time, ang ating talent, at ang ating treasure. Saan yun makikita? Saan makikita? Ituro. Saan makikita yung tatlo? Sa self. Di ba? Sa atin yon. So yun ang gusto ni Lord, inuutosan niya tayo, kasi mga anak niya tayo, dapat tayo ay magbigay. Ano yung ibibigay? Dapat. So titingnan natin, itong ating iglesia, uulitin ko po, hindi po tayo nagbayad dito ng painter na professional. May mga anak po ng Diyos na ginamit na mag-paint niyan. Palakpakan natin si Lord. Anong tea ang share nila? Talent. Di ba? Nagpintura sila. Tingnan nyo, walang bayad yan kasi mga anak ni Lord. Di ba? So yun ang gusto ni Lord sa atin. Kailangan kasi nga, bakit nila ginawa yun na pwede naman sila matulog habang, ay matulog na lang ako, wag na akong punta sa church. Kasi nga utos ni Lord na dapat tayo ay magbigay. At ang tatlo na yun ang gusto ni Lord ibigay natin. Nung ginawa na natin, ano yung condition? Bago pala ganun, anong condition ni Lord? Dapat maluwag sa loob. Hindi napipilit mang. Diba? Yung pupunta ka dito, pupurihin mo si Lord, hindi ka napipilitan, yung excited ka. Diba? So, ibig sabihin, ang gusto ni Lord, ano man yung gagawin natin sa ating mga sa buhay, talent, treasure, at saka time, dapat maluwag sa loob. Dapat hindi tayo napipilitan. Ouch. Oy, palakpak naman dyan yung mga hindi napipilitan. Ganon. Bakit? Ano yung magigain natin kung magsishare tayo ng talent natin na hindi tayo napipilitan? Anong sabi ni Lord? Sa huling verse, sa pangalawang paragraph, sapagkat ang liwanag, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen? So ngayong umaga, anong ang na-share ang nabigay na natin? Una yung ating time, kasi nandito tayo. Amen? Nakinig tayo, may gain tayo, may nakuha tayo, may input sa atin. At ngayon naman, ang sabi ni Lord, yung ating treasure. Amen? So yung self na yan, may treasure yan na dala. Amen? Amen? So yun po, dapat daw ibigay natin yun kay Lord ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, regardless sa amount. Amen po ba? Tanong, sis, wala akong sobre. May kamay ka naman, sis. Nakikita ni Lord yan. Amen? So tayo to itatayo na. Ipakita natin kay Lord. Lord, ito na yung karagdagang na meron akong ibibigay ko sa iyo ngayon. Amen? Sa tayo po'y magsitayo. Tayo manalangin. Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, napakabuti mo, Lord, sa aming mga buhay, O God. Through your words, we are reminded, Lord, na marami pala talaga kaming pagkukulang, Panginoon. But Lord, salamat sa opportunity, Panginoon, na ngayong umaga, O God, nandito kami, Lord, na inoffer namin, Lord, ang aming mga sarili sa iyo, Lord. Maraming salamat, Lord, sa talent. Maraming salamat, Lord, sa treasure, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga bagay, Lord, na hindi namin kayang banggitin na pinagkaloob mo sa amin, O God.
Lord, maraming salamat, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na itong aming kamay na may hawak, Lord, ng blessing na nanggagaling sa iyo. Through your words kanina, Panginoon, na magamit namin ito, Panginoon. Maraming Panginoong kapatiran ang matulungan, Lord. At sa pamamagitan nito, Panginoon, ay lalo kang mapapurihan, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa availability ng bawat isa, Panginoon, na ginawa namin ang mga bagay, Lord, para sa iyong kapurihan, O God. Kay Lord, maraming salamat. Patuloy mo, Lord, pagpalain, Panginoon, ang aming mga trabaho, O God, Lord, ang aming mga negosyo, Panginoon, ang lahat namin ng mga pinagkukunan, O God, Lord. And above all, Panginoon, ang aming mga sarili, Panginoon, ang aming mga pamilya, O God, Lord, upang sa ganun, Lord, ay patuloy kami, Panginoon, magpupuri, patuloy kang papurihan, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Lord, maraming salamat at inaangkin namin, Lord, ang biyaya mo, Lord, na walang humpay sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming binibigay sa iyo na may kapurihan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magkaloob na. Sa bilis ng pagbabago ng panahon, pakiramdam mo ba ikaw ay nag-iisa? Walang matakbuhan at feeling lost? Don't you worry mga kapatid, because the Lord got you. Join us every Sunday at 9 a.m. at sama-sama nating damhin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil kahit mabilis ang takbo ng mundo, iisang katotohanan lang ang mananatili. At yan ay safe at love ka ng ating Panginoon. See you! Hello po, ako po si Grace Ann, ang leader po ng Kids Ministry. And sa Kids Ministry po natin ay meron po tayong fun games and activities and Bible stories po para sa ating mga kids. Kaya I encourage everyone po na i-invite po natin ang ating mga chikitings para at a young age po ay mas makilala at mapalapit po sila sa ating Panginoon. Amen. Kapag gutom ka, mag-leaders ka. Dahil ang leaders ay gutom sa paglilingkod sa Diyos, siya din ay gutom sa pananasiwa sa iglesia ng Diyos. At higit sa lahat, ang leaders ay laging gutom na maisama ang kanyang buong pamilya sa tahanan ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay gutom, I encourage you, be a leader today and let us build the kingdom of God in advance sa araw na to. Again, for more info and details, ask your leaders and have a blessed day po sa ating lahat. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Benny sa Women's Ministry. Dito po sa ministry nito, kami po ay nagkakaroon ng prayer meeting. Meron din pong prayer walk at discipleship. Kung paano namin po ito ginagawa, ano po kayong inaanyayahan? Tara na! Join na! Kaming mga young mothers, marami mang pinagdadaanan, Marami mang pinoproblema, Marami mang trabaho, marami mang alalahanin, marami mang bayarin at gastusin. dito kami para sa isa't isa. Handang makinig, handang
Kaya kung ikaw ay isang mother but still young, we are the Young Mothers! Hello guys! Kayo ba yung mga katatayan na katulad ko na nakakaranas ng pagod sa inyong pamilya? Inaanyayahan ko pong bawat isa mga katatayan na nakakaranas ng pagsubok. At isa po ako yung nakaranas ng pagsubok at nakakilala kay Lord na marami pong nabago sa aking buhay. At nararanasan ko po ang kabutihan ni Lord sa aking buhay at sa aking pamilya. At ito po ang aking patotoo na marami pong binago si Lord sa buhay ko. Kaya inaanyayahan ko po yung umaten at welcome po kayo sa aming church. What's up guys? Kung ikaw ay 13 years old and above, welcome kita sa Youth Ministry. We celebrate our fellowship through meditating God's Word in our devotions, doing fun games and activities, and even spending time with our discipleship groups. So what are you waiting for? Come and be part of our ministry now. Hello po. Ako po si Nanay Dolor, ang leader po ng Kitchen Ministry. Ini-invite ko po kayo na maki-join sa amin. Kung nais niyo pong tumulong sa amin, welcome po kayo na maghiwa o magluto. Kung willing po kayo tumulong, welcome po kayo dito sa amin. Lobat ka na ba? Gusto mo ba mag-recharge? Join us every Friday at 7 p.m. para sa ating night of prayer, night of empowerment, and the most awaited night of praise. Come and experience God's resurrection. Welcome to Jacob RCC Youth Ministry. Do you enjoy worshiping? Are you willing to be used by the Lord? Are you committed? Want more ages and skill levels? What are you waiting for? Come worship with us and be part of our ministry. We'll see you every Saturday at 3:30 p.m. Be part of our ministry. We'll see you every Saturday at 3:30 p.m. Yun. So, sige. Bigyan ko ulit kayo ng pagkakataon na hanapin o puntahan nyo na ang inyong partner sa umaga pong ito para sagutin po natin yung ating reflection at yung sa ating pong home church. Okay, andyan po ulit yung ating reflection question. Inaanyayaan ko kayo na makilahok, no? Kasi nga, again, masaya kami na makita lagi, no? Mabasa po yung inyong mga sagot dito po sa ating reflection question na ginagawa every Saturday po. Okay? So, sige. Asan na po yung mga partner? Pat wala pa pong tumatayo? Sa tatlong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yung time, talents, at saka treasure. Okay, sabi niya dyan, sa tatlong ito, ano sa tingin mong hindi mo pa na ibibigay ng lubos sa Lord o sa kanyang iglesia? Kung ano pa man yan, anong ang iyong sagot, ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita kaninang, sa pamamagitan po no, ni Madam Admin natin. Okay? So, sa home church, you are free no to comment down dyan sa section po natin. Okay? Then after nyan, tayo po yung manalangin sa Panginoon. 5 minutes lang po ibibigay pong muli sa inyong lahat. Pero bago kayo mag-sharing, tayo po lahat ay magsitayo para po sa ating benediction. Let us all pray. Taas po natin ating mga kamay at saluhin natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya nawang magbigay sa inyo ng binhi at magpalugo nito upang magbunga ng sagana
ang inyong kabutihang loob. Naway pasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, sa pamamagitan ng inyong mga bawat kaloob na ipagkakaloob at ibibigay sa lahat, ay mas marami ang magpupuri at magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Tagapin ninyo lahat ng pagpapala ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagsama at pag-aliw ng banal na Espiritu ngayon, bukas at magpakailanman sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. Praise God. Tayo lahat ay pagpalain ng Panginoon. At sa ating pong home church, maraming salamat po. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. God bless po. So sige, 5